o paghalik, hugging, sharing food, insect bites, toilet seats, batting, sneezes and cough, and hindi ko makita yung isa. Bala na. Basta yan yung dapat nyo tandaan. Sweat. Ayan. Pawis. So, saan nga po ulit? Paano nga po ulit napapasa ang HIV? Ano yung pinamemorize ko sa'yo kanina? Blood, semen, pre-seminal fluid, rectal fluid, vaginal fluid, and breast milk. Very good. Ayaw na. Ayaw na niya. Ayaw na niya. Naghang. Okay yan. Okay, review lang yan. So, may lunas ba para sa HIV? Ang sagot po ay wala. Pero meron po tayong mga antiretroviral drugs na nagpapaslow down o nagpapabagal ng progression po ng sakit. Usually, yung mga pasyente na to, pwede pa rin silang mabuhay ng normal as long as ma-regulate po nila yung number ng virus. So, ito po ang ating takeaway. So, gusto ko lang po i-discuss ng mabilisan lang. Para saan po ba ang pakikipagtalik? Ayon po sa Bible, ang pakikipagtalik daw po ay para procreation, paggawa ng mga anak, at delight and intimacy sa mag-asawa. Ibig sabihin, gift po ito ng Panginoon sa mga mag-asawa para enjoy nila. So, ibig sabihin, ang pakikipagtalik ay dapat within the bounds of marriage o within the bounds of ng pag-aasawa. So, ano yung mga takeaway ko? Lalo na sa ating mga kabataan at alam ko po marami pong mga magulang dito. Una, seek wise companions. Alam niyo po ba na according sa research, kung sino daw po yung top 7 na kasama niyo araw-araw, yung buhay niyo po ay hindi malalayo sa buhay ng mga taong yun? So, bilang pong mga magulang, bilang mga kabataan, gusto ko pong sabihin na yung mga magulang, i-advise niyo po yung mga anak ninyo na kung sino-sino po yung mga sinasamahan nila, na i-advise niyo po sila na kung hindi po maganda yung influence, ay i-guide niyo po sila sa tamang mga tao. No, kung nakita niyo po na hindi magandang influence sa kanila, ay i-guide niyo po sila. At sa ating mga kabataan, sabi dito, Proverbs, he that is walking with wise persons will become wise. Sabi nga nila, no, same feathers of, birds of the same feather flock together. Okay. Second, reject harmful propaganda. Alam naman po natin ang ating pong social media, television, at even music ay punong-puno po ng mga sexually suggestive na mga content. So, bilang mga kabataan, kung ano po yung lagi nating finifeed sa ating mga senses, na nakikita natin, naririnig natin, yun yung magiging tayo. So, sabi nga po sa Hebrews, let us strip off every weight that slows us down and let us run with endurance the race God has set before us. And ito nga po yung sinasabi ko lagi sa mga magulang din po, Unang-una pa lang, huwag po tayong mahiya sa ating mga anak na mag-discuss ng mga sensitive na bagay katulad nito. Kasi kung ayaw nyo pong mag-discuss sa kanila, yung labas po yung magtuturo sa kanila. So, kayo po yung mamili sa kanila. Kayo po yung mamili, mga kapatid. So, una pa lang, hindi ko po sinasabi na i-discuss niyo po yung pakikipagtalik agad sa mga anak ninyo. Ang gusto ko pong i-point out, una pa lang, dapat po yung, kunyari, anatomy, yung tawag pa lang sa yung tawag pa lang sa mga parts. Ito, boobs, ito, pepe, ito, tite, ito. Kasi proper na name yun sa Tagalog Hindi naman siya bastos. So, yun po ay isa sa pinakaunang step para ma-ensure ninyo na educated yung mga anak ninyo. And dapat bata pa lang, dapat alam na nila mga kapatid, importante nito, na dapat yung mga private parts nila walang humahawak. Kasi ako po ay naka-intern na rin sa Child and Protection Services, sa PGH. Usually, yung mga perpetrator ng mga batang may history po ng sexual abuse, nasa loob lang din ng bahay. Kapatid, kamag-anak, and usually itong mga biktima nito, ayaw nilang magkwento, ayaw nilang magsalita. Kaya importante mga kapatid, protektahan niyo po sila sa pamamagitan ng alin? Ng edukasyon. And lastly, sa ating mga kabataan, beware of compromising situation. Ano ibig sabihin yan? Kung may boyfriend ka o may kapartner ka, hindi pa kayo mag-asawa, make sure na huwag niyo ilagay yung sarili niyo sa mga
instances na matitempt kayong gumawa ng mga bagay na hindi nyo dapat gawin. Kasi sabi dito sa Jeremiah 17:9, the heart is more treacherous than anything else and is desperate. Kahit sabi mong, ay, na-inlove ako eh. Pero sabi dito sa Bible, ang atin daw puso, mandaraya. So hindi po dapat tayo maniwala sa kung anong sinasabi ng puso natin. Saan daw po tayo dapat maniwala? Sa sinasabi ng Diyos. And according nga po sa Ecclesiastes, sabi ng hari, pinaka-wisest na hari na nabuhay ever sa history ng mundo. Sabi niya, there is a time for everything, a season for every activity under the heavens. So ibig sabihin, mga kabataan at ating mga magulang, ating pong gabay ng ating mga anak na huwag magmadali, Wala tayong hinahabol. Hindi tayo dapat nagmamadali sa pag-aasawa o sa pakikipagrelasyon. Dahil sabi sa Bible, merong panahon para doon at darating yon sa tamang panahon. Okay, very good po. Yun lang po aking health lecture sa gabing ito and magandang gabi po sa ating lahat.